Hindi aksidente yung pagpunta nila doon sa area. At hindi rin research ang ginagawa nila na sinasabi ng Kabataan Party List na nagre-research daw yung mga bata na to. Na sila mismo ang nagre-recruit ng mga kabataan. Tingnan mo yung si Jerlyn, tingnan mo, with honors yan, with honors. No? Sayang. We've also found out na ang kanyang magulang, OFW, ang mga operation na yan, yung aktividades na yan, gawain na yan, ay ginagawa para maprotektahan ang mga mamayan. Tayo talaga yung dapat maging siga. Tayo, taong bayan, yung maging siga. Kasi sovereignty resides in us at tayo po ang nagbibigay ng authority sa government natin. Kasi dapat pag nandyan po kayo nakaupo, laging yung mind and isip ninyo should be for service to your fellow man. Dapat ganun po yun. At hindi yung para lang magpayaman. It's a genuine request, a genuine petition. If you no longer have the passion to serve, then hopefully you can consider giving chance to others. Mas importante na pong may gawin tayo kaysa wala tayong ginawa at all. Tapos pray lang tayo ng pray for change. Mas hirap po yung ganun, di ba? Okay, so in conclusion po, ang masabi ko lang, people power is legal po. That is intra-constitutional. Recognized po yan ng constitution natin. Pinangalanan na nga, kilalang kilala na ho ng buong mundo, ay wala pa hong ginagawa ho itong ating gobyerno. Dadagan ang Dito News Update. Welcome back mga kabataan. Dito naman ho tayo sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Ngayon po mga kabataan, pag-usapan ho natin yung legal matters patungkol ho sa pag-aresto, biglang pag-aresto dyan sa airport sa NAIA mga kabataan, itong si General Poques, kung saan po mga kabataan sinampahan ito ng kaso ng inciting to sedition. Hindi na ho natin mawari ho itong ating gobyerno dahil kung sino po yung naglalahad ng mga impormasyon at naglabas ng sama ng loob dahil sa pagmamalabis ng mga nakaupo ngayon na talagang sobrang inaabuso na ho yung kanilang kapangyarihan sa pagnanakaw mga kabitaan ng pondo ho ng ating bansa. Ayun pa ho ang pinakakasuhan at ipinapakulong mga kabalitaan. Hindi lang ho si Poques ang biktima ho ngayon ng masasabi ho nating simpleng dictatorship ho ni Bungit, Bungit administration. Kasi pag pinapahalata niya po ito ay talagang mababalik yung mga nakaraan na ginawa ng kanyang ama. Ito'y simpleng diktatorya mga kabaitaan ni Bungit dahil kung sino po ang kakalaban sa kanyang administrasyon, kung hindi maho kakasuhan, pinapakulong, sinususpende sa kamara. Tinatakot ho nila na ginagawa ho nilang panangga itong inciting to sedition. Gaya na lamang ho itong si Barzaga na nasuspinde, if I'm not mistaken guys, parang nasa 30 days or 60 days, correct me if I'm wrong. Dahil siya po ay hayag na isiniwalat itong kanyang mga nalalaman na mga pagnanakaw dyan sa Kongreso sa ating pera mga kabalitaan. At ito naman hong si Liveste, mas mahalaga pa po ayon pa ni Okika Kuki mga kabaitaan, Terry Ridon, mas mahalaga pa sa kanya na maimbestigahan kung papaano nakuha yung mga dokumento ni Congressman Leandro Liveste sa mga kamay ho ni Cabral na kung saan po ay sinasabing siya po ang may utak ng lahat ng pamamaraan para makakulimbat, makapagnakaw itong mga kawatang politiko dyan sa Kongreso, lalo na po ayon pa sa alegasyon kasama na di umano ito ang ehekutibo mga kabalitaan. Kaysa trilyones na mga ninanakaw nito na hanggang ngayon wala pa hong nakukulong. Sino bang nakulong ngayon? Itong si Diskaya at yung mga pipitsugin ng mga kawawang biktima lang ho na ginamit ng mga boses nila para sila po ay makakakulimbat. So ngayon naman po mga kabitaan, itong si Poques, para nakapiyansa na yata ito at tuloy pa rin ho yung kaso laban dito mga kabitaan. Yan po ay saludo tayo dyan kay General Poques. Dahil po mga kabitaan, siya po ay walang takot na naghahayag ng katotohanan para magising ang taong bayan kung ano na ngayon ang kahihinatnan ng ating bansa mga kabitaan. Dapat sana ang uhulihin itong mga kaanib ho ng New People's Army. Natatak na ho ito sa mga militar, markado na ho sila na sila ay kalaban ng gobyerno. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, ito'y tinuring ho na mga teroristang grupo sa ating bansa. Kaso nga lang, pinapayagan at nakipag-alyansa pa itong si Gonggong Marcos sa mga makakaliwa at binibigyan ho nila ng pwesto na makaupo sa Kongreso dahil gamitan ho sila, hindi ho kasi nila kaya patumbahin ang mga Duterte sa larangan ng politika. Hindi na dapat ito mabigyan ng budget dahil yung budget to ng Kabataan Party List ng Gabriela Act, yung sa teachers, ano ba yun, yung party list mga kabalitaan. Nung hawak-hawak nito ni yung pinsan ni Awaw Castro, itong si Castro na convicted mga kabalitaan, child abuse. At itong si Jokno, yung kanyang party list, at itong si Laila Dilimaw
Yan po ay konektado, klarong-klarong konektado ho mga kababayan ayon pa sa report ng mga kasundaluhan sa mga armadong kusog sa kabukiran. Dapat sila hindi na mabigyan ng budget dahil yan po ang ginagamit nila para tuloy-tuloy yung kanilang ligaya, tuloy-tuloy ang kanilang pakipagbaka at pagre-recruit sa mga inosenteng kabataan sa kolehiyo at sa mga universidad, mga kabalitaan. Gaya na lang ho ng isang estudyante na namatay, na-discovery ho nila na miyembro ho ng Kabataan Party List. At nung nalaman na siya ay miyembro ho ng Kabataan Party List, ang dami hong mga lumalabas na mga miyembro ng mga Kabataan Party List at ito pang si yung convicted na Castro mga kabataan, at mga kasamahan pa ho nila nito ay nagre-reklamo ho. Talagang nadali ho, nagurgor na tigo sa operasyon ng ating kasundaluhan. So bago tayo didiretso mga kabitan, dito kay Pokis, pakinggan muna natin yung balita mula ho mga kabitan dito ho sa DZAR 1026 News mga kabitan, kung saan po nasawi sa sagupaan. Ito yung dapat paghuhulihin. Ito ang dapat ikulong. Hindi yung mga tao mga kabitan na naglabas lamang ho ng sentimiento para ipaglaban ang karapatang pantao. Naayon ho sa ating freedom of speech ng ating bansa mga kabalitaan sa ilalim po ng 1987 Constitution na mababasa ho ito sa Section 3 Article 4 Protecting expression, speech, and the press mga kabaitaan. Hindi ho ito ginalang ni Bonget dahil ito pong sistema ngayon nating gobyerno ay parang dictatorship na ho mga kabalitaan. Kung kumpirmado po ba na miyembro ng Kabataan Party List yung isang kabataan na napatay dyan nga po sa operasyon po sa pagitan ng NPA at militar, considering humihingi ng hustisya din yung mismong Kabataan Party List? Alam mo, hindi na natin dapat i-confirm kasi sila na mismo talaga yung nag-confirm, no? Tapos, very vocal din yung bata na namatay. Kitang-kita sa kanyang Facebook page na membro siya ng General Secretariat ng Kabataan Party List. At hindi rin kaya hindi katakataka na minumubilis lahat nilang kanilang machinery. Most of them online, no? Kasi nga, talagang titingnan natin, nasaktan sila sa nangyari na to. Nakakalungkot man, isipin na mayroong na namang isang kabataan na namatay nang dahil sa naloko siya ng organization na sa tingin niya ay tutulong sa kanya bagkus siya nagpahamak sa kanya, no? Kaya kung titingnan mo yung statement ni ng kanilang representative na talagang kinukundina, kunwari kinukundina. Pero kung ibubusisiin natin yan ay talagang organisadong gawain para i-discredit yung ating operating forces kasi nga namatayan sila ng isang miyembro na sila mismo ang nagpahintulot na mapunta sa armadong grupo. No? Again, sila mismo ang nag-confirm na membro nila ang yung namatay, no? Si Jerlyn Doydura. Opo, at isa sa mga katanungan po dyan. Kitang-kita natin. Opo, Colonel, yung katanungan nga, holiday season, anong ginagawa ng bata dyan? Taga dyan po ba siya sa lugar, Colonel? Hindi, taga dito sa Luzon yung bata. Taga dito, based on information, dito sa may area ng Southern Tagalog. At doon siya tumutuloy dito sa may Paco area sa kanyang relative, no? Sa kanyang relative, no? At based doon sa information na nag-gather din natin na last na contact daw doon sa bata ay 24 December at ang sabi niya hindi siya makokontak sa panahon na itong yung sinabi niya hanggang yung New Year, 24 to New Year, na hindi raw talaga siya makokontak. Okay? So alam natin na yung bata talagang hindi aksidente yung pagpunta nila doon sa area. At hindi rin research ang ginagawa nila na sinasabi ng Kabataan Party List na nag-research daw yung mga bata na to. Sigurong estudyante, ang mga anak natin sa panahon ng pag nasa kolehiyo, nandun na sa bahay natin, kasama na ang mga magulang. So again, sila ang nag-confirm mismo na membro nila ang namatay na NPA doon sa area. Opo, sa kabila po ng mga ebidensya, mga sirkumstansya po mula noon at hanggang ngayon mariin pa rin nilang or may itatanggi pa ba ng Kabataan Party List yung connection po nila dito po sa NPA kasi matagal na nating naririnig na yung party list na yan, yung grupo na yan ng kabataan ay siyang nag-uudyok, nangihimok, nang re-recruit ng mga kabataan at kalaunan po ay mamundok, Colonel. Dati pa yan, narrative nila yan, na ang source ng mga kadre, ang source ng mga future leaders ng kanilang organization ay nanggagaling dito sa Metro Manila. Ito ay patunay, no? At ang mga mga organizations na yan ay hindi nila ma-deny
na sila mismo ang nagre-recruit ng mga kabataan. Tingnan mo yung si Jerlyn, tingnan mo, with honors yan. With honors. No? Sayang. We've also found out na ang kanyang magulang, OFW, nagsiservisyo siya sa area. Pinagsiservisyo niya yung ibang tao para makapagpadala ng kanyang ng tuition fee ng gastusin ng kanyang anak. Pero only to find out, patay pala yung kanyang anak. Why? Napasama siya sa maling organization, yung Kabataan Party List. At ang organization na yon, siya mismo ang nagbigay pahintulot na sumama siya sa organization na yun. Hindi na rin may deny. Sila na mismo ang nagsasabi. At ang organisadong ginagawa nila ngayon, lahat ng kanilang mga aliado, mga LFS, kitang-kita natin, minumobilize nila anak bayan, anak pawis, naglabasan sila ngayon. Kasi alam natin na nasaktan sila doon sa ginawa, doon sa nangyaring operation sa Mindoro. Po, Colonel, meron pong sinasabi dito ang kinatawan po ng Kabataan Party List. Nagtatanong siya, meron daw pong food blockade, naghihigpit daw po yung militar sa buhay ng mga sibilyan dyan po sa area. Alam kong hindi to first time na ginawa po ng militar, no? Kapag meron silang operation po. Same din ba yung SOP nyo po dyan? Inililikas nyo po muna yung mga sibilyan if ever po na meron kayong gagawin na operation laban po dito sa mga teroristang grupo po, Colonel? Tama po yun. Nasa protocol po natin yan. Unang-unang nasa isip natin ay yung safety ng ating mga mamayan. Pag ongoing pa po ang operation dyan sa area, ay hindi pa po tayo talaga nagpapapasok. One, para na rin sa safety and security ng mga mamamayan. Kasi pag alam naman natin, pag nagkaputukan dyan, sinong unang tatamaan? Mga sibilyan. Sinong unang apektado? Mga sibilyan, mga komunidad, mga magsasaka. Na hindi naman dapat sila na-apekto kung walang presensya ng armado doon sa area. Again, ang mga operation na yan, yung activities na yan, gawain na yan, ay ginagawa para maprotektahan ang mga mamamayan. Para na-put away natin sila doon sa areas na may kung saan pwede silang magkaroon ng peligro. Again, Ayun po mga kabataan, no? Naniniwala ho talaga ako na itong Kabataan Party List ay talagang kaalyado or may kaugnayan ho ito sa mga galawan ho ng mga nasa bundok, mga kabalitaan. Lalo na ho itong League of Filipino Students. Dahil sa panahon nung tayo ay nasa kolehiyo pa lamang ho mga kabalitaan, tayo po ay ni-recruit ng League of Filipino Students, yung LFS. At ang masakla pa ho doon na kung saan ang namuno ho nito, yung advisor ho nila, isa pang may posisyon sa naturang universidad mga kabalitaan. Kaya nung tayo ay kumagat sa pain ho nila, nakihalubilo ho tayo para malaman natin kung ano ba talaga ang nasa loob ho ng LFS. Unang-unang ginagawa ho nila sa atin mga kabataan, ito ihahayag ko po dahil ako po ay personal experience po natin ito para naman malaman sa mga magulang na mga nanonood ho ngayon dito. Yung mga gaya ho natin mga kabataan dahil nasa malayong malaking syudad na nag-aaral ho tayo dati, hindi ko lang sasabihin. Tinitignan ho nila kung ikaw ay taga saan. Pag nalaman ho nila yung personalidad na ikaw ay hindi taga lugar kung saan ay naandyan ang mga malalaking grupo ng LFS, kayo po ay kakausapin ho ito. Makikipagkaibigan ho yan sila, yung advance party ho nila. Tapos kakaibiganin ho kayo, may dadalit ho sa yung pagkain, magkakapi sa labas, kwentuhan ho dito, magbibilliards. Para kunin ho yung inyong loob mga kabalitaan. Alam nyo naman ho, itong inyong lingkod, lumaki ho ito sa hirap at alam ho natin yung pasikot-sikot, yung kinagisnan at kinalakihan nating lugar na tayo ay nasa isang squatter area mga kabalitaan. Alam ho natin yung larong, kumbaga sa Binisaya pa, larong minal dito. Na kung saan po ay sumakayo tayo sa kanila at doon lamang ho natin napansin, makalipas ang ilang linggo, doon na ho nagkakaroon ho na tayo ng meeting sa loob ng isang lugar. Mayroon silang headquarters Dadalhin ho kayo doon at magkapay-kapihan, magkwento-kwentuhan, bibigyan ng pagkain, hanggang ilalabas na ho yung whiteboard mga kabalitaan. Mabibigla ka na lang kung anong gagawin dahil chill-chill lang daw. Makipag-unwind lang daw mga kabataan. Ayun pala, may whiteboard na nakatago at inilabas. Doon na ho magkakaroon ho ng diskusyon.
Ang una ho nilang ipasiatabo sa atin sa mga re-recruitin ho nila ay yung pag-aaral ho. Tutulungan daw paano ho bumaba yung matrikula at tutulungan yung mga miscellaneous mga kabataan na hindi magbabayad ng napakamahal kasi napakamahal naman yung miscellaneous fees mga kabataan. Kung mahinaw yung iyong puso at isipan, kung hindi ho kayo madiskarte, hindi kayo mapagmasid, talagang madadala ho kayo. Nung nalaman ko po na meron na ho inilabas na bandila, parang sabi ko, iba na yata to. Papakinggan ko na lang ito mga kabalitaan. Hanggang dumating sa panahon ni Arroyo ito, sa panahon ito ni Arroyo mga kabalitaan, nagkakaroon ho ng pagtitipon-tipon sa isang plaza. Ayun pala ay protesta pala ito sa ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nung nalaman ko na po na ito pala yung agenda ho nila, ginawa hong front ng mga taong nasa makakaliwang grupo ho, yung League of Filipino Students. Sila po ay pananggaho nila. So kami ang naging frontliner ho nila. Nagmamarcha-marcha kami sa kalsada. Akala ko kung ano, merong fiesta. May karatula, may props pang dala. Sabi ko, parang hindi na yata to maganda. Parang iiksi yung buhay ko dito mga kabalitaan. Noong nagkataon na meron na hong rally, ako po'y umiwas, tumakas, lumayo hanggang hindi na ho ako mga kabataan bumalik sa grupo. At panay tawag, panay text, panay pakiusap na magkaroon hong ng pagtitipon-tipon dahil merong activities na dadaluhan dahil napakasaya daw mga kabataan. May field trip mo di o mano mga kabataan. Ganon ho ang kanilang ginagawa para ho maligaw ang mga gusto nilang ma-recruit, lalo na kung malayo sa mga parents, magulang, na sila lang yung nag-aaral, nagbo-boarding house lang mga kabataan. Wag niyo pong hayaan na makikipaghalubilo sa mga may grupo sa isang universidad or kolehiyo ang inyong mga kabataan dahil baka yung tinutukoy nating League of Filipino Students, baka isa na ho yan ang mapapasukan ng inyong anak mga kabataan. Sa bandang huli, mabigla kayo at magugulat na lang kayo na ito na ho nangyari, gaya ho sa nangyari sa estudyanteng ito mga kabataan. May nagawa ba ang League of Filipino Students? May nagawa ba ang Kabataan Party List? Hanggang ngawa lang yun mga kabataan, hanggang galit lang ho yun sila. Wala at hindi ho matutulungan yung nasawing kabataan ho na miyembro at kaanib ho nila mga kabalitaan. Kaya itong Kabataan Party List, dapat tutuhanin na ho ito ng ating mga kasundaluhan. Hindi na ho ito papayagan na makapasok sa Kongreso na makakuha ng upuan doon mga kabataan. Itong grupo ho ni Boying, itong Kabataan Party List at itong Anak Bayan, Act Teachers Party List mga kabataan, Gabriela, Bayan Muna. Yan ho sila. Huwag ho niyong hayaan na mapasama inyong mga kabataan dahil ang resulta lamang kahinatnan lamang nito. Gaya ho sa nangyari sa babaeng kawawa ho. Napaka-inosente pa naman itong mukha na to. At ang nakakaawa ho dito ay itong kanyang magulang or kanyang ina na nagtatrabaho pa ho sa ibang bansa para matustusan ang kanyang pangangailangan na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo para magkaroon sana ng magandang buhay, pamumuhay sakaling tumanda na ho ang nanay na ito mga kabataan. Nakakasakit ho ng damdamin. Bakit hinayaan ho ng gobyernong ito na sila ay pinaglalaruan ho lamang ng Makabayan Block na makakaliwang grupo? Sa bagay, nagkakampiyan ho sila ngayon dahil meron ho silang kanya-kanyang personal interest sa ating bansa. Una, pabagsakin ang mga Duterte sa larangan ng politika. Pangalawa, gusto nilang manatili ho sa pwesto na angkinin ang Pilipinas na akala mo'y sa kanila ho. Yung mga nakaupo ngayon na mga politiko, maliban ho sa mga matitinong grupo, politicians, tandaan nyo po, hindi ho kayo ang nagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Hindi ho kayo ang dahilan kung bakit ho naandito ang mamamayang Pilipino. Tandaan nyo po ito, kaming mamamayang Pilipino, kami ang nagluklok sa inyo dyan. Kami ang bumuto, kami ang nagbigay ng pagkakataon sa inyo na para manilbihan bilang aming mga utusan sa ating bansa. Hindi ho kayo ang nagmamay-ari ng bansang ito mga kabalitaan. Kailangan ang pagrespeto ng ating saligang batas, 1987 Constitution, Article 3, Section 4. Yun pong freedom of speech mga kabalitaan. Pero dito ho sa kaso ni General Pukes mga kabalitaan, talagang pukis na ina itong mga animal na mga politikong wala na ho sa hulog. Napakasama ho talagang intensyon ho nila.
Papakinggan natin dito kung ano po ba at pahayag at eksplanasyon dito ni Attorney Neil Abayon dahil ito ay malaki ho itong tulong sa atin na tayo ay magkaroon ng karunungan patungkol ho sa usaping ito. At tandaan niyo po, ang ating bansa ay pasimple na hong nasa ilalim na ng dictatorship ni bungit mga kabalitaan. Ito po si Attorney Neil Abayon. Pakikinggan natin mga kabalitaan. Una po, explain ko muna kung ano talaga yung basis ng people power dito sa Philippines. So, klaruhin ko lang din po yung people power dito sa atin currently as per the 1987 Constitution, that is already recognized. In other words, hindi po yan illegal yung people power. However, there is very specific guidelines kung paano yan gawin. At yan yung ituturo ko sa inyo ngayon at bibigyan ko rin po ng example para hindi kayo maging inciting to sedition yung mga statements na ginagawa ninyo. Okay, so anyway po, this is the case of Attorney Macalintal versus Comelec June 27, 2023. So, yung facts po ng case na to is different. However, may legal principle pong in-explain dito na pasok sa definition ng people power. Okay, so puntahan po natin yon. So, ito po ang main discussion talaga natin, ang sovereignty na portion of this decision. So, kung makita po nyo, sovereignty of the people. The sovereignty of the people is the core foundation of the Constitution. So, when you say sovereignty of the people, yung ano po yan, yung lakas natin as the taong bayan, ang pinaka-core foundation po ng Constitution. Diba? Opening statement pa lang, kitang-kita talaga agad yan. It is for this reason that the first principle in Article 2, Section 1 of the 1987 Constitution on the Declaration of Principles and State Policies declares that the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Diba? So, nakailang explain na rin po ako actually tungkol dito na tayo talaga yung dapat maging siga. Tayo, the taong bayan, yung maging siga. Kasi sovereignty resides in us at tayo po ang nagbibigay ng authority sa government natin para tumakbo at umandar yung gobyerno natin. Yan po yung summary talaga niyan. Okay? And then thus, by the very nature of our system of government as democratic and republican, supreme power and authority resides in the body of the people and for whom such authority is exercised. Okay? So I think that is very self-explanatory naman po. Hindi ko na kailangan talaga pukpukin pa yan or idiin para maintindihan ninyo. Basta ang tandaan lang po talaga natin dito, tayo po, the taong bayan, yung may kapangyarihan talaga. Kaya nandito ang Republika ng Pilipinas. Okay? Ngayon, ang next question, how do we properly exercise our people power, our quote-unquote people power? Pwede ba yun na basta-basta lang tayo magsabi ng kung ano-ano, mag-demand ng kung ano-ano sa government natin? And ang sagot po dyan, hindi siya dapat basta-basta rin. Meron din yun siyang limitations. And from this one, makikita nyo naman na siguro kung ano yung isang way to exercise that, which is via our right of suffrage. So when you say right of suffrage, ito po yung karapatan natin bumoto, di ba? So since tayo nga po ang siga, tayo ang namimili kung sino nagpapaandar or magpapaandar ng government natin, we can first exercise our people power via the election process, yung pagpili po natin ng candidates, di ba? Tayo yung pumipili sa kanila kung sino yung mamumuno sa bayan or sa bansa po natin. So that is the first legal way po to exercise the power of the people by using our right to vote or under the Constitution, the right of suffrage. Okay? So yan po ang una. Ngayon, alam ko, ang magiging issue ninyo, attorney, paano pag 3 years or in this case, presidente, 6 years yung term? Kailangan ba antayin talaga matapos yung term para lang maka-people power tayo via the right to suffrage? Is there no other way ba para mag-speak up tayo against the government or to exercise our people power nga po? Okay, so ngayon, pupunta naman tayo sa second way to exercise our people power. The Constitution of the Republic of the Philippines, or to be more specific, the 1987 Constitution. And then pupunta po tayo sa Article 3, Bill of Rights, and Section 4 to be specific. Ito po yung next way na ma-exercise natin yung people power natin. So yung pinaka-point ko dito is this one, the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Okay, that's the second way. Aside from election, pwede rin po tayo mag-petition sa government natin via peaceful assembly para ipaalam natin kung ano yung gusto natin or mga hinanakit natin sa government po natin. The second way to exercise our people power, our quote-unquote people power, is to petition via peaceful assembly. Okay, at yan po yung mga massive rallies na nangyayari. So, yan po ang options natin to exercise our people power. Number 1 is to elect the leaders na tingin po nating deserving na mabigyan ng authority natin para patakbuhin po yung bansa natin. And second is to petition via peaceful assembly. Okay, so those are the two methods. Ngayon, ang next question po natin, paano naman ang proper way nitong peaceful assembly na petition? Sapat na ba yung maggrupo kayong lahat dyan na nakatayo tapos wala pa ring limitations yung sasabihin nyo kung ano-ano lang sasabihin nyo? Or is there a specific way? Okay, so ngayon po, bibigyan ko kayo ng example kung ano yung tingin ko based on my professional point of view ng proper sa pagpetition peacefully. Okay? Kung kailangan lang po talaga natin tandaan dyan is the limitation po ng ating right to free speech, which is hindi siya dapat nagiging criminal act yung speech natin. So, hindi siya seditious basically, dapat yung statement. And yung sedition kasi is, yung simplest way to explain it is para pabagsakin po yung government or
or for political reasons and or purposes po. Yan yung easiest way to explain sedition. So dapat hindi ganun yung speech mo. Kasi dapat pag nandyan po kayo nakaupo, laging yung mind and isip ninyo should be for service to your fellow man. Dapat ganun po yun. At hindi yung para lang magpayaman. Diba? Kasi ngayon ang dami pong allegations ang korupsyon. Trillion pesos na daw yung nakurakot just because of the flood control issue. Allegedly. Yan yung mga allegations ngayon. Diba? So yan yung way. As long as wala po tayong gawing any act to destabilize the government, to abandon the loyalty or to call for the abandonment of loyalty ng armed forces natin sa presidente, ganyan, then that will be protected po by your right to free speech, di ba? Makikita naman po yan ng korte kung yung purpose mo ba is for genuine reform, genuine advocacy, and not simply for the sake na gusto mo lang i-destabilize or guluhin yung government. So yan yung isa kong example. Pwede nyo po panoorin kung paano ko yun sinabi dito sa dulo. It is a genuine request, a genuine petition. If you no longer have the passion to serve, then hopefully you can consider lang giving chance to others na 100% buo pa ang loob magserbisyo, di ba? And at the end of the day, pag ganyan kasi yung sabihin mo, depende yun ngayon sa government natin kung papagbigyan ba nila yung mga ganong request or mga ganong petition. And alam ko ang next sasabihin ninyo dyan, hindi nga nakikinig attorney yung pinipetition natin. So parang it's a pointless endeavor. Mas importante na pong may gawin tayo kaysa wala tayong ginawa at all. Tapos pray lang tayo ng pray for change. Mas mahirap po yung ganon, di ba? So yan po. Dapat again, tingnan ninyo ano ba yung main purpose ninyo. Is it for genuine change, genuine anti-corruption advocacy, or talaga bang nanggugulo ka? Kasi pag lumabas po yan sa korte, yung mga ganyang situation, titingnan naman po yung factual circumstances niyan. Of course, titingnan yung motive mo, yung intent mo. So from there, makita rin yan ng judge kung genuine lang to itong mga advocacy na pinagsasabi mo. Okay, so yan po ang masasabi ko lang as to this issue. Okay, so in conclusion po, ang masasabi ko lang, people power is legal po. That is intra-constitutional. Recognized po yan ng constitution natin. Unang-una sa section 1 of article 2 and sa section 4 of article 3. And as long as we exercise those rights within the bounds of the constitution, then we are fully protected by the laws of the land. Klaro ho mga kabataan, so hindi ho masama ang magpapahayag ng kanyang mga sentimento or yung galit puot mga kabataan para naman ho magising itong mga nakaupo ho ngayon sa gobyernong ito. Kaso nga lang, basta pag alam ho nila na parang babanggain ho sila, ang ginagawa ho nila ay pakakasuhan ho, huhulihin at kung ano-ano pa. Yung mga kawatan dyan sa Kongreso na hanggang ngayon ay nakaupo pa ngayon mga kabataan, pinangalanan na nga, kilalang kilala na ho ng buong mundo, ay wala pa hong ginagawa ho itong ating gobyerno. Dahil sila ay may kinakakatakutan. Baka itong investigasyon na ito, kaya ho parang kulelat yung naging resulta dahil pag talagang seryoso ho ang gagawing investigasyon, siguradong may mapupuntahan ho ito at ito ay didiretso sa Malacanang mga kabalitaan. Yun ang kanilang iniiwasan na baka kasi biglang mapalayas sa bahay ni Kuya itong si Boy Singhot mga kabalitaan. Ayon pa ni Senadora Amy Marcos sa nakakatandang kapatid ho nito na sumisinghot ng utot ng demonyo at namumulbuho sa pulbo ni Satanas mga kabalitaan. Babigla baka mas lalo ho silang mainis magagalit na instant presidente na ho itong si VP Sara Duterte. Kaya ngayon, nagbibigayan na ho ng pamaskwa. Tigda 2 milyong peso mga kabitan ayon pa dito ni Congressman Liveste na dahil ito ay talagang makikita ho natin na kasama pa rin ho ito sa sinasabi ho nilang korupsyon. At ayon naman ho ni Attorney Ferdy Topacio, ito daw di umano ang pamimigay ng 2 million pesos bawat sa mga tunglisistang ito ay isang pamamaraan ng suhol para maituloy ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte mga kabalitaan. Yun din po ang ating iniisip na baka ganun na ho mga kabitan. Pero itong mga tunglisistang tinamaan ho sa pasabog na ito ni Leveste ay nag-react ho sila mga kabitan dahil hindi daw ito hindi daw ito pang Christmas gift. Kumbaga, ito daw ay pamumunmo din sa mga ng kanilang mga nasasakupang barangay sa kanilang distrito. At ano bang ibig sabihin ho nun? Parang ganun na rin ho mga kabalitaan. Pinapaikot lang tayo sa sarili ho nating palad. Akala ho siguro nila na tayo ay makuha nila yung tiwala ho natin. At sigurado ho itong impeachment ay aarangkada ho ito dahil may natanggap na hong pasiuna na 2 milyong peso ho. Ito po ay point of view ko lamang dahil wala naman ho talagang tamang explanation kung bakit. Dahil yung kanilang explanation ho mga kabitaan, sablay naman ho ito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation sa mga oras na ito, huwag kalimutan po, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion. At sa Facebook po, huwag kalimutan
kalimutan, follow, like, and share lang po at mag-comment ho kayo mga kabaitaan para mapansin ni Meta at ito po ay ibabahagi ho sa mga kababayan nating mga DDS supporters sa buong mundo mga kabaitaan at sa kapuluan. At sa YouTube, may napansin lang ho tayo, 25% lamang ho ang subscribers na nanonood. Kaya kayong mga hindi pa po nakapag-subscribe, kasama ho sa 74% na nanonood, please lang, suportahan nyo po yung bahay na ito. I-subscribe nyo po at pindutin ang notification bell. Kung kayo po yung maka-DDS, tulungan nyo po yung bahay na ito para ho naman mapanood ng karamihan sa hindi pa po nakakapanood. At kung mapindot nyo na po ang notification bell, pag meron ho tayong bagong upload, well, agad-agad ho kayong ino-notify mga kabalitaan. Kinakitso tayo sa ating pagbabalik at bago tayo magtapos, tandaan nyo po ito mga kabitan, ating iwan ng mga paalala. Kapag ang tao po ay inapi sa kahuli-hulihan, siya po ay magwawagi dahil sa patuloy nitong pagkikipaglaban para ho sa katotohanan at kinabukasan ng ating inang bayan. Tandaan nyo po, there will be a time of reckoning. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out. Gun Agad Balita.